Magandang hapon po. Ninakawan na nga, binaril pa ang isang lalaki sa General Trias, Cavite. Ang biktima una raw inakalang prank lang ang panghuhold up sa kanya. Nakatutok si Jonathan Andal. Bibili lang daw sana ng kape ang lalaking ito. Pero maya-maya'y nakita na lamang siyang nakahandusay sa kalsada at namimilipit na sa sakit. Nabaril pala siya sa bandang balakang. Nangyari ito maghahating gabi noong Huwebes sa General Trias, Cavite. Sa inisyal na impormasyon ng pulisya, nakaparada ang motorsiklo ng biktima nang may isa pang motorsiklong sakay ang tatlong lalaki na huminto sa kanyang likuran. Doon na raw pilit na kinuha ng mga sospek ang susi ng motor at bag ng biktima. Wallet, cellphone, lahat ng cards niya nandun, o nga ID niya. Pinaril pa siya dito sa may singit. Nakatakas na po yung mga suspect. Then naglapitan yung mga tao. Tinangay din ng mga sospek ang motor ng biktima. Inakala pa raw na prank lang ang insidente. Nilapitan siya, sabi niya, akin na to, akin na to. So siya, parang na-culture shock siya na, ano to, prank ba to? Kasi wala namang nag-hold up to. Doon na raw bumunot ng baril ang isa sa mga sospek at pinaputukan ang biktima. Kasalukuyang nagpapagaling ang biktima matapos operahan. Napuruhan yung pelvic niya, sira talaga, so kailangan talaga ma-hip replacement. Ayon sa General Trias Police, batay sa mga kuha ng CCTV, nakaputing kamiseta at puting helmet ang isang sospek, habang ang dalawang iba ay kapwa naka-jacket. Patuloy na inaalam ang kanilang pagkakakilanlan. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras. Tinawag na walang basihan at pawang pamumulitika ni Vice President Sara Duterte ang ikalawang impeachment complaint laban sa kanya. Ang sagot ng Akbayan Party List na nag-endorso sa impeachment complaint, puro palusot ang vice-presidente. Nakatutok si Darlene Kai. Ang impeachment complaint na inendorso ng Akbayan ay isang papel na walang kalakip na kahit anong ebidensyang magpapatunay sa mga paratang na isinasaad dito. Hindi na ito bago. Pumalag si Vice President Sara Duterte sa ikalawang impeachment na isinampa ng civil society at religious groups na inendorso ng ML Party List at Akbayan Party List. Paulit-ulit nilang ibinandera ang isyung Mary Grace Piatos bilang umano'y bahid ng katiwalian. Kahit na sa kabila ng lahat ng investigasyon ay wala silang naipakitang kahit isang direktang paglabag sa paggamit ng confidential funds. Binanatan niya rin ang grupong Akbayan at si Senator Risa Hontiveros na dating naging kinatawan ng Akbayan Party List. Walang kredibilidad ang Akbayan upang mag-endorso o magsumite ng impeachment complaint. Ilang ulit ng hayagang ipinahayag ng kanilang pinuno ang kanyang intensyong tumakbo sa pagkapangulo. Isang malinaw na indikasyon ng pampulitikang motibo sa likod ng kanilang mga hakbang. Isa raw uri ng harassment ang tangkang impeachment laban sa kanya. Kaya malinaw na lahat ng ito ay isang uri ng harassment at pang-aabuso sa proseso ng impeachment ng grupong Akbayan. Hindi malinaw kung ano ang ipinaglalaban nila para sa kaayusan ng bayan. Pero napakalinaw ng kanilang pamumulitika at pagpapahirap sa usaping diplomasya ng ating bansa. Buwelta ng Akbayan, puro palusot daw ang bisi at hindi pa rin maipaliwanag kung saan napunta ang mahigit 612 million pesos na confidential at intelligence funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Funny. For something she insists has no merit, it rattled her enough to release a video message. Not to answer the serious charges, pero para atakihin ang Akbayan at ang aming senadorang si Risa Hontiveros. Tama na ang palusot, Madam Sara. Stop panicking and prepare to be impeached. Sa isang pahayag, sinabi ni ML Party List Representative Laila De Lima na matibay ang ebidensyang inilatag sa inendorso nilang impeachment complaint. Patunayan daw dapat ng bise na walang basihan ang mga alegasyon dahil kung hindi, dapat daw siyang managot sa mga akusasyon ng paglustay sa pera ng taong bayan. Sinisika pa ng GMA Integrated News na kunin ang panig ni Senator Hontiveros. Nasa tanggapan na ni House Speaker Bogie D ang dalawang verified impeachment complaints laban sa bise. Ang inaabangang susunod na hakbang ay ang maisama ito sa order of business sa plenaryo ng Kamara.
Ang nagpakilalang dating civilian intelligence agent ni VP Sara at ng amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Ramil Madriaga handa raw humarap sa pagdinig sa Kamara sakaling ipatawag siya. Ilan sa mga akusasyon ni Madriaga ay pinondohan umano ng mga drug dealer at pogo ang election campaign ni VP Sara noong 2022. Siya rin daw ang bagman o taga-deliver ng bisa ng malalaking halaga ng pera. Pero paglilinaw ni Madriaga, walang lumapit o nag-abiso sa kanya na isinama ang kanyang affidavit sa reklamong inendorso ng Akbayan Group. Nung may file tong impeachment na to, hindi ko nga namin alam na gagamitin. Sa news report ko lang nalaman na ginamit pala nila as one of the grounds. After filing, wala hong lumalapit na i-ready na or what. Nauna nang pinabulaanan ni VP Sara ang mga alegasyon ni Madriaga. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Dalawa pong nakikitang dahilan ni Senate President Tito Soto kung bakit nagkaroon ng banta sa kanyang Senate presidency. Ang trigger dito is the removal of Senator Amy Marcos from the Committee on Foreign Relations. Yung hindi naman official at saka draft report na kumalat kasi biglang na-agitate yung mga nababanggit doon. Giit pa ni Soto, hindi siya ang problema kaya may banta ng pagpapalit sa liderato ng Senado dahil wala naman anyang nagrereklamo sa kanyang pamumuno. Itinanggi na ni Senadora Amy Marcos na may kinalaman ang pagtanggal sa kanya bilang chairperson ng Senate Foreign Relations Committee sa mga nagaganap kaugnay ng liderato ng Senado. Nawalan po ng tirahan ng nasa 60 individual sa sunog sa Sampaloc, Maynila. Nakatutok si Bea Pinlac. Binulabog ng naglalagablab na apoy ang mga residente ng Barangay 508 Sampaloc, Maynila pasado alas 10:30 kagabi. Hindi bababa sa 2 ang sugatan sa sunog na tumupok sa 15 magkakatabing bahay ayon sa Bureau of Fire Protection. 20 pamilya o 60 katao ang nawala ng tirahan. Kahit isang gamit wala. Wala lang tira sa amin. Kala nga namin patay na kami. Ito lang ang naisip kong bitbitin. Ito lang. Dahil ito may buhay. Akala namin hindi makakalabas mga kapatid ko. Nagsasisigaw kami, nag-iiyak kami, takot na takot. Kasi di bali na yung okay lang yung bahay, wag lang yung buhay ng mga kapatid ko. Nahirapan ng mga bumbero na pasukin ang makitid na daan patungo sa mga nasusunog na bahay. May mga nagkalaglagan na rin ng mga debris galing dun sa nasusunog. So medyo dun po tayo nahirapan pumasok kasi masikip po yung daanan. Nagputukan na rin ang mga kawad ng kuryente. Ang iba, nagsilaylayan na. Una, usok lang po, usok lang. Kasi pag dating po namin doon, sobrang lakas po. Kinailangan munang patayin ang linya ng kuryente sa lugar para iwas disgrasya. Humigit kumulang 75,000 pesos ang halaga ng pinsala. Inaalam pa ng BFP ang sanhi ng sunog na umabot ng unang alarma. Mag-aalauna kaninang madaling araw nang maapula ang apoy. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. Isinilalim po sa state of calamity ang Iligan City dahil sa pinsalang iniwan ng bagyong Basyang. Hahanapan naman ng paglilipatan ang mga nakatira malapit sa landslide-prone area sa Cagayan de Oro City, kung saan 4 na magkakamag-anak ang nasawi. Nakatutok doon live si James Pauloya ng GMA Regional TV. James? Pia, ang 4 na labi ng mga nasawi sa landslide sa Cagayan de Oro City ay nakaburol na ngayon. Samantala, isang lugar sa Cagayan de Oro City ang lubog pa rin sa baha. Lubog pa rin sa hanggang hitang baha ang Purok 11, Sitio Baloy sa Barangay Kugman, Cagayan de Oro City. 2 araw matapos manalasa ang bagyong Basyang. Ayon sa mga residente, pahirapan ang kanilang paglabas-pasok dahil hindi pa rin humuhupa ang baha. Nasa mahigit 10 pamilya daw ang nakatira sa lugar kung saan 2 araw na din daw stranded kaya gumawa na sila ng paraan. Ang 4 na magkakaanak na nasawi sa landslide sa Barangay Agusan, nakaburol na. Pansamantalang inilagak ang kanilang mga labi sa CDRRMD substation at dadalhin sa Don Carlos Bukidnon para doon ilibing. Naman akong mama ug mga igsoon dito, mapoy gusto nila sa akong mga igsoon nga dito pod. O ang upat unta pero ang tulo na lang kay namay amahan mo claim maning isa
Si Rialab sa Lubo, ang amahan, mukliman. Pag-uusapan pa ng mga magulang ng 12 anyos na biktima kung saan siya ihihimlay. Bumisita si Cagayan de Oro City Mayor Rolando Uy sa kaanak ng mga nasawi at naghatid ng tulong. Hahanapan ng malilipatang bahay ang mga nakatira malapit sa landslide area. I-recommendar sa MGB nga no build zone na siya kay tungod kay prone man gyud sa baha. Wala na kasiguruhan sumba ko mubalik na pubalik nga dunay landslide kay di mamatag na ang panahon. Sa ngayon, nananatili sa Barangay Agusan Covered Court ang mga inilikas na residente habang hinahanapan sila ng malilipatan. Sa Iligan City, puspusan ang clearing operation sa mga putik at basurang iniwan ng bahang bunsod ng bagyo. Ayon sa Iligan City Safety Information Office, 5 na ang naitalang patay sa lungsod dahil sa bagyo. Sa lawak ng pinsala ng bagyo, isinailalim na sa state of calamity ang lungsod kahapon. Kanina, bumisita si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa mga evacuation center. Napag-usapan namin ni Mayor yung mga nasira ang bahay, pagtutulungan namin ng DSUD para magkaroon ng financial assistance. May mga livelihood na naapektuhan kasi hindi sila makapasok ng trabaho dahil naglilinis ang bahay. Magka-cash for work ang DSWD. Pia, hinihikayat ng Cagayan de Oro City LGU ang mga apektadong residente na pumunta sa opisina ng CSWD at City Housing Urban and Development Department para na rin maproseso ang kanilang mga housing application. Pia? Maraming salamat, James Paulo Yap ng GMA Regional TV. Biglang sinalubong na isang SUV ang magkakasunod na tricycle na yan sa Barangay San Jose sa Bulacan, Bulacan. Nakaiwas pang isa sa mga tricycle pero nasalpok ang kasunod nito. Patay ang tricycle driver na tumilapon sa kalsada at sugatan ang kanyang asawa at anak. Maharap sa patong-patong na reklamo ang driver ng SUV na nagpapagaling sa ospital. Patuloy ang investigasyon ng pulisya. Imbis na laro, rambulan ang natunghayan sa isang basketball court sa Pangasinan. Ang mitya, nagkapisikalan ang mga manlalaro ng magkalabang koponan. Nakatutok si Sandy Salvacio ng GMA Regional TV. Ilang segundo bago matapos ang third quarter ng basketball game ng mga kabataan sa Barangay Pantal sa Dagupan City, nagkapisikalan ang dalawang player ng magkalabang team hanggang sa nagkatulakan at sumali na rin ang ibang manlalaro at nauwi na sa rumble. Inamban po ng isang team yung nagsikil po sa kanya kasi nakababa na po yung mga players. Tapos nung tumakbo po yung isang team, bigla niya pong sinapak sa likod. Ipinatawag sa barangay ang mga sangkot sa gulo na edad 17 hanggang 18. Pati kanilang mga magulang. Nagpasya ang sangguniang kabataan na iban o pagbawalan ng maglaro sa kasalukuyang liga ang mga sangkot sa gulo. Matapos ang insidente, inutos ng barangay chairman ang pagbabantay ng mga tanod at pulis sa tuwing may laro ang mga kabataan. Automatic na may magbabantay na po para iwas yung gulo. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Sandy Salvacio, nakatutok 24 oras. Bukod po sa makapal na putik, problema ng ilang residente sa Agusan del Norte ang supply ng malinis na tubig. Matapos po masira ng bagyong Basyang ang tubo sa water reservoir. At mula sa Kitcharao, Agusan del Norte, nakatutok live si Jandy Esteban ng GMA Regional TV. Jandy? Pia, perwisyo ang dala ng pagbaha dulot ng bagyong Basyang sa mga residente sa Kitcharao, Agusan del Norte dahil sa naiwang makakapalaputik. Problema rin nila ang malinis na maiinom na tubig. Humupa na ang bahang dulot ng bagyong Basyang sa Barangay Mahayahay, bayan ng Kitcharao, Agusan del Norte. Pero sakit sa ulo naman sa mga residente ang iniwang makapal na putik. Di na malikayan ma'am nga makatuwang ahong luha man ba nga magunahuna nga ingani among sitwasyon. Masayang ang magagamit. Malubog sa baha. Sinisi ng mga residente ang kawalan ng dike sa ilog dahil sa tuwing umaapaw ito dahil sa pagulan ay diretso ang bulusok ng tubig sa kanilang mga bahay. Ang aho lamang panawagan nga ila ng kuano ng suba daikan kanang duha ka suba kinahanglan na daikan para ang mga tao dinhi dili na malisang og panahon na ay bagyo. Itong kinatatayuan ko ngayon,
Ito yung original na course o dinadaluyan ng tubig ng kanilang ilog rito sa Barangay Mahayahay. Pero matapos ang pagragasa ng pagbaha dahil sa Bagyong Basyang, ito na ang bagong dinadaluyan ng ilog papunta ng Mangkas River. Nasira ng baha ang mga tubo ng tubig na konektado sa kanilang water reservoir. Kaya ikinabit na lang nila ang putol na tubo sa bukal para may pagkukuhanan ng panligo at panlaba. Problema nila ngayon ang maiinom na malinis na tubig. Sa Barangay Balangayan, perwisyo naman sa mga residente ang gumuhong lupa sa bahagi ng kalsadang papuntang sitio Zapanta Valley. Ngayong araw, nakatakdang magsagawa ng clearing operation ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Pia, sa tala ng MDRRMO Kitcharaw, 4,000 individual ang apektado sa bayan dahil sa Bagyong Basyang. Pia. Maraming salamat, Jandy Esteban ng GMA Regional TV. Samantala, 28 radio challenge ang natanggap ng eroplano ng BFAR mula sa barkong pandigma ng China habang nagsasagawa ng Maritime Domain Awareness Flight sa Bajo de Masinloc. Namataan din ng isang unidentified fighter jet na ayon sa Philippine Coast Guard ay posibleng galing China. Nakatutok si Jonathan Andal. 45 nautical miles pa lang mula sa Agno, Pangasinan, tinadtad na agad ng 28 radio challenges ng barkong pandigma ng China ang eroplano ng BFAR o Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na papunta kahapon sa Bajo de Masinloc. They are telling us to leave immediately. Napakalapit pa nito sa coastline ng Luzon, and yet we are already being challenged ng Chinese Navy forces. The Philippine Coast Guard and the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources are all civilian government agencies. We are not there to escalate or to provoke anybody. Niradyoan sila pabalik ng PCG at BFAR at kalaunay nakalusot papuntang Bajo de Masinloc. Pero di kalayuan sa Bahura may lumilipad namang unidentified fighter jet na posibleng sa China rin, sabi ng PCG. This is how blatant itong ginagawang harassment ng Chinese government sa atin. Obviously to threaten and to stop our routine NDA flight na ginagawa natin sa Bajo de Masinloc. Pagdating sa Bajo de Masinloc, 2 boya ng China ang nakita ng PCG. Isa nasa loob ng lagoon, isa naman ang nasa labas, 2 nautical miles mula sa Bahura. Pero hindi na ito bago, sabi ng Coast Guard. Ito rin daw kasi ang mga nakitang boya doon noong nakaraang taon. Matapos ideklara ng China na gagawin nilang National Natural Reserve nila ang pinag-aagawang Bajo de Masinloc. What we are preventing from happening is kung sakaling madadagdagan pa to or may itatali sila rito or may gagawin pa silang iba. Hindi ba ito pwede tanggalin ng Philippine Coast Guard, sir? Well, those are operational details. Samantala, sabay na nagsanay ang Air Forces ng Amerika at Pilipinas sa himpapawid mismo ng West Philippine Sea. Ang senaryo, air defense o pagdepensa sa himpapawid. Sa videong ito, makikitang sabay sa ere ang isang B-52 bomber aircraft ng Amerika at ang 2 FA-50PH fighter aircraft ng Pilipinas. Para ito sa ginawang bilateral bomber air patrol and live drop exercise mula February 2 hanggang kahapon February 6 sa Tarlac City at sa West Philippine Sea via Luzon Strait. Sinanay rito ng magkaalyadong bansa ang kanilang airspace coordination, command and control integration at joint operational response. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Naging instant attraction ng bagyang pagyelo ng isa sa pinaka-iconic na talon sa buong mundo. Maging ang ilan nating kababayan doon namangha. Pero bakit nga ba naging partially frozen ang Niagara Falls? Kuya Kim, ano na? Isa ito sa pinaka-iconic na natural wonder sa buong mundo. Ang talong ito, hindi man ang pinakamataas, pero ibang pinapamalas nitong lakas. Matatagpuan ito sa border ng Ontario, Canada at New York sa Amerika. Ito ang Niagara Falls. Ang kababayan natin sa Canada na si Seaporth, binisita ang talon kamakailan at laking gulat niya sa kanilang nadatnan. Ang Niagara Falls kasi partially frozen. Sobrang ganda. First time namin
both na makawitness ng frozen talaga yung area. May mga nabuong ice formation sa mga railings, puno at bangin sa paligid ng talon. Kakaiba siyang experience during the winter. Ang bahagyang pagyelo ng Niagara Falls, bunsod sa napakatinding lamig ng panahon at pagdaan ng Arctic air mass sa rehiyon. Pero paglilinaw ng pamunuan ng Niagara Parks, dahil sa volume at sa constant movement ng tubig sa talon, malabo daw na maging completely frozen ang Niagara Falls. Pero alam niyo ba na minsan ang pansamantalang huminto ang daloy ng tubig sa Niagara Falls? Nangyari ito noong 1848, pero hindi dahil nagyelong ito. Na-block kasi noon ang water flow ng magka-ice jam sa Lake Erie. Laging tandaan, importante ang may alam. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras.